Good morning. What is good, everyone? And thank you so much, guys, for watching today's episode. My name is Ian, and you'll have me today with a very special guest. And I'm super excited, not only because this is our pilot episode, but also we are with someone that I am looking up to when it comes to commitment, delivery, and execution as a freelancer and as a virtual assistant. But before the exciting part, make sure nakasubscribe na kayo sa ating exclusive community. Whether baguhan man kayo or you are a seasoned freelancer, that community is a good opportunity for you to take advantage of all the free resources na inihanda namin sa inyo. Without any further ado, Joyce Barrow. Joyce? Hello, everyone. Welcome. Thank you so much Hello. for having me tonight. And I'm so honored to be the first guest, the pilot episode Yes. of your podcast. And thank you for having There is a reason why she's actually the very first guest na meron tayo today dito sa ating podcast. Because again, she is someone na really nakita ko very dedicated to her job and to her delivery. So, Joyce, I'll put you on center stage. Please introduce yourself to us, your job, and where you're located, and tell us something exciting about you. Hello. All right. Well, first of all, I'm glad dahil center stage and not hot seat, right? But yeah, I'd like to introduce myself. Like what Ian said, my name is Joyce Barrow. And actually search my name so that you will know more about me. I'm currently working as a freelancer. I'm an executive assistant / relationship manager. And I am located from the Queen City of the South, Cebu. So, exciting things about me. Well, I am a colorful wife, not a boring one. And of course, a cool mother of 2 young adults. I think Nice. those are the exciting things about me. Yeah, I really like the colorful wife that you have there. So it's cool. Since this is a podcast about freelancing and about virtual assistant, I really want to start the episode by asking you a question. What is your pivotal moments or experiences that made your decision to work from home as a virtual assistant and as a freelancer? Naku, medyo serious yata itong part na ito ah. Well, I am a former overseas Filipino worker. I worked in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, for a good 5 years. I worked there as an executive secretary to a lady Saudi Arabian owner and CEO of different companies because she owns a lot of companies there. But aside from working as an executive secretary, I also work and function as an event coordinator for one of her businesses, which is Loren Catering Company. And nung pumutok yung pandemic, so everyone was skeptical. No one knows about anong pandemic yon and how long it will last. And everything is really uncertain nung mga panahong yon. Actually, we're about to go home and take a vacation noon. Nakaschedule na kami to go home May 1st, 2020. Pumutok si pandemic March 12. So, no March 12, everything halted. So, pati business nila, everything, not just in Saudi Arabia, but around the world, tama? So, nung nag-stop yung work namin, at the first month, continuous pa yung sahod. And then, nung na-realize siguro nila na parang medyo ang tagal na nito, the company decided to, cut our salaries by 50%. That, ganun ka-abrupt. So, it lasted for not just a month, but 2 months, ganon. So, dahil nga, hindi natin alam what the future holds dahil sa pandemic na yon. I was the one who told my husband, kasi couple kami, dalawa kami. My husband worked there as a warehouse supervisor then sa mga F&B equipments namin.
So, I'm at the office, siya naman dun sa warehouse. So, I told my husband, dahil hindi natin alam kung anong mangyayari, why not mag-file na lang tayo ng final exit, umuwi na lang tayo so we can take good care of our children. Kasi ang challenge namin noon, habang nasa Saudi kami, our eldest son was actually studying in St. Louis University, SLU Baguio. He's studying, BS Mechatronics Engineering. Back then, he was staying at the men's residence hall. My second child, yung youngest namin, iniwan namin siya sa care ng mother-in-law ko, who is located in Cebu. So imagine yung separation namin mag-family. Yung eldest ko nasa Luzon, yung youngest ko nasa Visayas, kami naman out of the country. And then there's pandemic. So hindi namin alam pa. paano namin maaalagaan yung mga anak namin. So after 2 months na talagang ganun yung situation, I told my husband, let us file for final exit and resignation. At least, uwi tayong Pilipinas, maalagaan natin yung mga anak natin. Although, hindi natin alam kung anong trabaho meron tayo doon naghihintay. But, sabi ko sa kanya, it's better for us to take the risk. Dahil, para ay mag-alaga sa mga anak natin, maging buo tayo kung ano man tong pandemic na to. So there, to make the long story short, nakauwi kami September. Imagine how many months pang in-stay namin doon. March, tas nakauwi kami September dahil walang flights. So, before pa kami nauwi ng Pilipinas, I already tried to apply online kasi nga, ano na yun well known na dati yung freelancing, di ba? May mga work from home na, ganun. Tapos nag-try ako online. Hanggang nauwi na lang kami, wala pa rin nagre-respond sa mga application ko. And then, I want to go back sa situation nyo dun na nung pandemic, no? I really admire yung resiliency mo, yung you being positive sa lahat ng nangyayari kahit alam mo na different location kayo. The positive side with your story is kasama mo yung husband mo, may support system ka pa rin kahit pa yun paano. lang. Correct ka. Yes, at saka, 100%. Yun nga, sa mga viewers natin na nakakaalam, meron po siyang YouTube channel at kung titingnan niyo talaga yung mga videos din niya doon, sobrang positibo lang niya sa mga nangyayari. So, that's really something na I admire sa'yo, Joyce. Kumbaga, paano mo nalabanan yung challenges na yun. Okay, so going back to your story, actually, kinakilabutan ako habang sinasabi mo, kinukwento mo yan. Kasi kahit ilang beses mo nang nakwento yan sa akin in the past, I know how pandemic shaped what is happening around us. Right? And going back to your story, sabi mo nga kanina, you talk to your husband, let's just go home, tapos you are starting to apply for a job. So, totoo yan. Actually, I felt even guilty kasi yung mga anak ko, wala silang parents na kasama. While ako kasama ko husband ko. So, among the 4 of us, ako yung pinakamaswerte, tsaka yung asawa ko kasi we have each other's support. My son is living in a residence hall. Well, mga kaibigan niya yung andon, tas yung nagmamanage ng SLU residence hall. While yung anak ko naman nasa lola niya, hindi sila masyadong close ng lola niya because my daughter was born in Pangasinan. Tapos bihira sila magkita dahil yung distance, Visayas and Luzon. Pero kasama din yon sa trial talaga. Tama ka, kung siguro yung outlook ko sa buhay hindi positive, I will not be seeing myself na nandito pa rin sa virtual world na ginagalawan natin ngayon. Siguro dahil sa pagiging positive ko din, I look into each and every situation. I look beyond each and every situation. Regardless kung masaya ba yun na situation or medyo malungkot, I always think about something positive. Sabi nga, di ba? There's always a light at the end of the tunnel. Oo. So, Pero ang hirap talaga nun.
Ang hirap talaga nun kasi pandemic, tas kumakain ka, tas iisipin mo paano yung sitwasyon nila, nasa ibang lugar sila, yung halos kumakain ka, hindi Yes. mo na makain kung ano yung meron ka just because you are uh, nag-aalala, you are worried kung ano yung Mm, sitwasyon nila and everyone else. So, ang right. hirap Kaya, ng sitwasyon. kaya nga sabi ko sa husband ko, hindi ako papayag na hindi ako makahanap ng trabaho bago tayo Oo, umuwi. So, kasi mas techy ako compared sa husband ko. So, ako talaga yung kung baga sa ano, my future na freelancing or sa remote work. Kasi makutingting talaga ako, mahilig talaga ako sa ganon. So, even if bago para sa akin ang magtrabaho remotely, talagang tinatagan ko yung sarili ko na kakayanin ko to, makakahanap ako ng work. Hindi naman ako sumurrender hanggang nauwi kami September. Sige pa rin, apply pa rin online, ganon. Until nag-send si Lord ng mga angels. I never ran out of angels. Kasi for all you know, I've been orphaned since I was 13 years old. I was about to turn 14, like a few months before I turned 14, I was already orphaned. Since then, God already sends angels. So ayun, kahit siguro doon nang galing yung pagiging positibo ko. So every time na ang I galing. face any challenge, feeling ko talaga may isisend na angel. And then that angel came along out of the blue. Alam niya kasi na Nice. I don't think I need to mention pa my angels. But there's this angel na alam niya yung struggle ko, naghahanap ako ng work. Sabi niya, I know somebody na naghahanap sila. Hindi ko na alam kung anong story Kung ano behind, pa? kung paano, oo. Basta sinabi niya sa akin, mag-apply ka dito. So, Nice. doon nag-umpisa. Nakauwi ako September and with God's grace, na-accept ako as virtual assistant November 19. Umuwi ako September 20, 2020. Natanggap ako sa work. The first freelancing job ko, November 19, 2020. So, 2 months lang. Kasi sabi ko, ang usapan namin ni Lord, sabi ko, pagdating ko doon, mag-a-apply ako. Pero, hindi ako makakapag 100% focus sa trabaho kung hindi pa makakarating yung anak ko from Luzon. Kasi yung eldest ko before Christian, wala pa siyang 21 noong 2020. So, he's not allowed to travel dahil below 21. So, naghintay pa kami mag-birthday siya bago kami Palipad. nagka-reunite na as in kaming apat magkakasama. So, dumating siya October, yun, nakapag-work ako November. So, imagine, took me 2 months. Buti na lang. I Nakahanap really agad. like the contrast. To be honest, I really like the contrast. Kumbaga, sabi mo nga kanina, you were an orphan, tapos ganyan ka kapositibo. And yan yung mga positive traits na dinadala natin sa virtual assistant, sa freelancing world kasi. So, ang galing ng contrast lang. Tapos, pag uwi mo ng Pilipinas, nandyan na, trabaho ka na. So, ano muna yung pag-usapan natin, very exciting part ito. Nabanggit mo kanina, yung sabi mo, executive assistant ka, tama? Executive assistant yung bago mo. Riyadh. Yes. Ngayon. Ngayon? Yes. Or pag uwi mo ng Pilipinas, okay. So, may contrast na naman doon akong nakita. Executive assistant ka sa Riyadh, pero ito ay in-person. Araw-araw kayo nagkikita, araw-araw kayo magkausap, lagi siyang nandyan, kung anong ipagawa niya. Ngayon, nanibago ka ba? Paano yung transition mo? Kasi ang ganda ng transition from being an executive assistant na nandyan yung boss mo sa harap mo, nag-uutos, to being a virtual assistant na laptop and computer lang yung kaharap mo. Paano yung transition mo dun? Grabe, 360 degrees para sa akin yung transition. Kasi, well, although, medyo related siya kasi nga, it's like, secretary ka pa rin, di ba? Assistant ka pa rin. Ang pagkakaiba lang is,
wala eh. Hindi mo siya makukonsulta ng face-to-face. Hindi mo malalaman kung galit siya, happy siya, masaya siya. Kasi everything is virtual. Iba pa rin talaga yung physically magkasama kayo. Alam mo ba, interview ko pa lang noon, ninenervyos na nga ako. Dahil yung kasama ko sa final interview, as in panel interview, sabay pa kaming dalawa na ini-interview. Mahirap niyan. Syempre, bibong-bibo siya kasi 3 years na siyang virtual assistant. Never ako nagkaroon ng experience as virtual assistant. Swerte lang talaga. Si universe na talagang nag-conspire para makapasok ako sa virtual world. Kasi during our final interview, I learned na yung kasama ko pala, 3 years na ang virtual assistant. While ako, hindi. Related to sa tanong mo, kaya ko sinishare. Kasi ang na-share ko lang nung final interview ko, I can still bring and contribute 100% of all my efforts. Kasi ang kagandahan lang, yung boss ko na Saudi lady, palagi siyang naga-out of the country. So, ang edge ko din sa final interview ko noon is I can connect with other people from outside of the country nga. Nung ang boss ko nung nasa Riyadh pa ako, 'di ba? Why not hindi ko pwedeng gawin 'yun ngayon? Dahil syempre virtual ganun din naman eh. So, while nasa US siya, nasa UK siya, nasa Spain, kahit saan pa siya, I am actually contacting her lawyer. I book her hotel accommodation. I book her flight. I book her restaurant accommodation. Kahit malilate pa siya, nasa sasakyan pa siya, I call the restaurant sa Paris or I call the restaurant sa US. So, parang virtual na din yun. Almost related, pero not everyday na ganon. Although may instances, pag nagta-travel siya, ganon yung setup namin. And that's the beauty of the interview. I mean, you connect kung paano mo siya, dun sa interview mo sabi mo kanina, parang feeling mo wala ka ng edge. Kasi seasoned executive assistant na tong kalaban mo tas panel interview pa. Right. Pero that's really the beauty of the interview paano mo i-relate yung experiences mo in the past, kahit minsan suntok sa buwan pa man yung bagong posisyon na ina-applyan mo. Ang pinakamaganda kasi doon is how you connect, how you bridge the gap being from your past experience towards the new role na ina-eye mo. So, ang galing lang. So, yun nga, doon sa interview mo, sorry to cut you short there. No worries. So, yung mga kumbaga parang yung mga differences mo, right? Sa in-person at saka sa online world. Oo. So, yun nga. Nung nandun na ako, virtual assistant na ako, nanibago talaga ako kasi wala ka ng pen and paper na pag So, in short, nakapasok ka? Sorry. Nakuha mo yung job? Yes, I got a job. I was given the opportunity. Kasi tama ka, ang agang tip nito tama ka. Para sa mga di ba? Kagaya ko, no, OFW na gusto din mag-transition. Huwag kabahan. Basta kung ano yung experience mo, i-relate mo lang sa current na situation. Meron at merong magko-connect. Tapos, huwag mong pagdudahan yung sarili mo. Sabihin mo lang, sabihin mo what you can offer para dun sa trabaho. Kasi meron at merong connection. Magkakaroon ng connection. Tapos, siguro na-feel nila yung sincerity ko. Tapos, yung pagiging straightforward ko, wala akong tinago sa kanila. Sabi ko sa kanila, habang andun yung kasabayan ko sabi ko, I am not a seasoned virtual assistant. I have zero experience. But I can definitely put 100%. 110% of my efforts to contribute that's exactly the reason why she's the first guest sa episode natin. So, her dedication sa interview pa lang talagang laban na. Okay? Oo, maging truthful ka lang and honest sa mga sagot mo. So there, I got a job. I was given the opportunity. So, nung natanggap na ako,
doon, challenge na naman 'to kasi siyempre Mm. lahat virtual, hindi yung kagaya ng personal mong kasama si boss mo, palagi kasi ako may dalang maliit na notebook tsaka pencil. Mm. I don't use pen, pencil talaga. So whatever na alam mo naman mga Saudi ladies, kahit na nasa bathtub 'yan or kahit nagpapa-massage, 'pag kailangan nilang, "Joyce, I need you here." O 'yan, 'pag may sinabi 'yan, hala, sulat ka na ng sulat. Kasi ayaw nila naman ng nire-record sila, ayaw nila. Magsasalita lang Mm. 'yan, so use a paper and a pencil. So yun ang ginagawa ko palagi. 'Pag may instructions, hala, sulat, sulat, sulat. Ngayon naman hindi puwede. So nag-adjust ako nung una. Meron palang Google Docs, 'di ba? So habang nagsasalita yung client mo, do'n ka na sa Google Docs. Siyempre hinahanap-hanap pa rin ng kamay ko ang pencil But at wait, papel. there's more. Ano yung Yes, typing speed mo? nakakahiya naman. So, ang Ikaw na typing speed niya magsabi. po is 65 words per minute. Ganun siya Oo, kabilis. mabilis nga. Pero nasanay din ako hanggang ngayon, no? See, may pencil pa din ako and I use memo pad. Kasi Mm. nahanap-hanap pa rin ng katawan ko. There's my Oo memo naman. pad. O, 'di ba? Ayan. So, yun. Yung unang-una, nahirapan ako doon mag-adjust talaga. Everything virtual. Buti na lang, may recording, di ba? So, kaya mong balikan. Mm. Kasi hindi mo na siya matatanong ulit eh. So, Mm. good thing, may recording. So, May, yun. mahihiya ka ding tanungin pa ang boss mo ulit. Boss, nakalimutan ko yung tanong mo. Mga ganyan. O, di So, ba? aside from Kailangan that, mabilis talaga ang pick uh, up. aside from transitioning from like the traditional pen and paper, how about yung mga katrabaho, any other challenges, kumbaga, aside from that? And paano mo sila na-overcome? Mm. Yung challenges din, especially if you're working with a team, medyo mahirap kasi walang dahil walang physical contact. Iba kasi pag may physical contact ka, madali mo magigets yung tao. Pag virtual kasi, may medyo struggle kasi hindi mo alam kung paano mo siya i-approach. Mm-mm. Because you don't talk to them in person, hindi mo alam kung, kasi pag virtual lang, yung gestures lang niyang makikita mo. And it's not Minsan enough yung for you noo to pa. know. Yeah. Oo, yung noo lang Oo, di nakikita ba? mo. It's not enough for you to know kung ano talaga yung ugali ng tao. But anyway, nevertheless, mag-approach ka pa din pag may hindi ka alam. Dapat wag mahiya magtanong Mm-mm. whenever something is unclear kasi pag hindi ka nagtanong, nag-assume ka na tama pala yon, it will only delay yung Mm-mm. work mo. Kasi pag mali, you need to redo it. And time is precious. We're getting paid by the hour dito. So, syempre, ayaw mo din namang, mapahiya or sabing ina-abuse mo yung hourly pay mo. So, Mm-mm. kailangan maging dedicated din tayo na ibigay kung ano man yung binabayad sa atin. Let's give back. So, bigyan natin ng halagahan natin yung hourly rate natin. So, kung kaya mong bilisan yung turnover or pagbigay ng result para lang maibigay yung kinakailangan ng client, then why not? Mas maganda pa yun. Nice. So, marami sa mga nanonood sa atin ngayon, very excited silang malaman yung mga rates na yan. I'm not saying you disclose your rate, pero later on, pag-usapan natin, maganda ba yung transition ng rate or usapan natin yan later on, no? Pero, Later pa pala. later. Pero, gusto ko ring i-highlight yung mga bagay na, so, aside from the pandemic na na-reunite kayo ng family ninyo, I want to highlight pa rin kung paano yung virtual assistant. Recently, I've heard from your story sa Cebu, so grabing lakas ng bagyo, di ba? Tapos, grabing lakas ng Odette, if I'm not mistaken, Odette. Tapos, paano yun? Hindi ba nagalit yung client mo? Paano ka
paano ka, I mean, paano yung sitwasyon mo na yun para sa mga nanonood sa atin? And then, what's exciting? And the other question after that would be like, what other exciting things happened? Like, after nung trahedya, after nung challenges na yun sa'yo? Mhm. Okay. Alam naman nating lahat na in this virtual world that we are, into right now, lalo na freelancing, nothing is permanent. 'Di ba? Mm. Yes, may contract tayo, independent contractor tayo, but that does not give us an Guarantee, assurance yes. or a guarantee that we will be with the company for as long as we want. Hindi ganun kasi yun eh. So, yes, at the back of my mind, andun na talaga yon. Kailangan naka-mindset yon na whatever happens, ready ka and you're willing to accept and move on. Ganun naman talaga. So, nung pandemic, isa sa greatest fear ko noon is, no, not pandemic, sorry. You were asking about Odette. So, nung 2021, December, Odette, the super typhoon, left a wrath here dito sa Cebu. Grabe. And malapit kami sa eye of the storm. So, imagine mo na lang yung destruction dito sa lugar namin. So, walang tubig, walang gasolina, pitch dark, silent. Sobrang hirap noon. Walang signal no internet, walang kuryente. So, first day, okay pa. Second day, third day, sabi ko, naku, wala na. Baka wala na akong trabahong babalikan. Kasi syempre... Worried ka na. Oo, yun ang bread and butter mo. Oo naman, worried ka talaga. Oo. Kasi kahit saan ka magpunta na bayan, wala din eh. Kahit pag-travel ka pa sa kabilang ibayo. Saka sa nakita next ko mismo city, yung barko wala na din. tumaob dun malapit sa inyo. Grabe. Yes, across the highway lang talaga yun na kung saan ako naroroon. Yung pinakita yun sa TV kasi, tsaka ng ibang mga sa media. So, yun, akala ko talaga, sabi ko wala na, tatanggalin na ako kasi wala eh. Paano ako makakapagtrabaho, di ba? Alangan naman ng hintayin ako ng trabaho ko. Eh hindi, syempre, business as usual sila kasi wala naman sila sa Pilipinas. So, yun, isa na yun sa iniisip ko, sabi ko wala na, hindi ko din makontak yung manager ko na nakabase sa Pilipinas, nasa Luzon. So, walang signals. wala lahat. Tapos, buti na lang, nung one time na naghanap kami ng tubig kasi walang potable water, walang drinking water sa lugar namin. May tubig pero yung poso, hindi mo naman alam kung safe yon. Ayaw mo namang magkasakit ikaw at saka family mo kasi mahirap na, walang kuryente, pati hospital. Walang supply ng kuryente, tubig, 'di ba? So better safe than sorry. So we went to another town. Doon nagkaroon ng signal. Buti na lang yung manager ko, napaka-persistent. Tinatawagan pa rin niya ako, hindi niya alam. Pwede ko ba i-mention ang manager ko dito? Hello, manager. Hindi ko alam kung pwede. Hello, manager. Thank you so much for being so persistent. Dahil hinanap mo pa rin ako. Oo, para talaga siyang ghost town sa pagkakakwento mo, no? Ghost town. Pagdating ng 6 o'clock, wala ka nang maririnig. Yun na yung tinatawag nilang deafening silence. Pitch black, wala kang makita. Unless may solar ka. Paano yung mga walang pambili ng solar? 'Di ba? Na flashlight or radyo, wala talaga. So, pagpunta namin doon sa isang town, hindi lang isang town, like 5 municipalities away doon sa bahay namin. Doon nakakonect ng call yung manager ko. So sabi ko, wow, nag-ring yung phone. It's a miracle kasi mahigit 1 week na wala talagang contact. So nung sinagot ko yung tawag niya, napahagulgol na lang ako kasi may work pa pala akong babalikan. So, isa din yun sa magandang nangyari doon sa first na company na kung saan ako na-affiliate. Yung manager ko na
fix whatever you need to fix first. Don't worry about Grabe. going back to work. Sabing ganon. December yun ah. Don't worry about going back to work. I don't care if you go back to work on February next year. Galing. Basta ayusin mo muna kung ano yung dapat mong ayusin. Diyan sa Galing. inyo ngayon. Tapos nahiya naman ako. So, naghanap talaga ng contact dyan. Hanggang isa sa mga colleagues namin, nakahanap siya, taga Cebu din, nakahanap siya somewhere sa city ng isang coffee shop and laundry shop na merong generator, na merong internet signal. So, that's like 3 weeks after na nung Odette ha. So, nung nakahanap kami na kung pwede kami magtrabaho doon, pinaalam namin doon sa manager ko, tas yun, pumayag na din yung manager ko at saka yung owner na magtrabaho kami outside of the working hours, which is Eastern time, no? Galing. So, pinayagan kami mag-work Manila time. So, Galing. doon ko naman na-appreciate yung virtual, the power of virtual communication. Kasi, yes, yung shift nila is Eastern time, so gabi sa Pilipinas. Kami naman noon nagwo-work kami daytime sa Pilipinas. Kung hindi... Kasi papatay ng generator. Oo. Paggabi, walang generator. Daytime lang. So, kung hindi virtual, mahihirapan kaming saluhin kung ano yung dapat namin trabahuin Right. Manila time. Kasi wala na eh. Off-duty na silang lahat pag umaga, di ba? Panggabi lang kasi sila. So, yun lang yung beauty of, the virtual work. Kasi, dahil sa digital technology, pwede nilang iwanan lahat doon yung mga pending tasks. Tapos, pagpasok ko naman, punta lang ako doon, mahahanap ko na lahat ng task na kailangan kong tapusin. So, yun lang ang beauty ng virtual. Yeah. So, ang galing. Great. Freelancers at virtual assistant na nakakaranas ng ganyan. So, yeah, spread kindness, pagtutulungan, humanity sa bagay na yan. So, that's a good news. Again, while you are telling that story, medyo kinikilabutan na naman ako kasi alam ko kung paano. Siyempre, naririnig natin yung news, nakikita natin yung mga itsura ng yan, and very napag-usapan natin yun kasi connected siya sa ano talaga yung mga kailangan ng mga virtual assistant. No? Kailangan meron tayong backup internet. Importante, meron tayong consistent power supply. Dapat meron tayong contingency plan. Ang galing. So, that's why siguro mahal na mahal ka ng client mo kasi even though you're in that situation, sabi nga niya, kahit February ka pa bumalik. Wow. Sana all. So, kumbaga parang ang galing. Napaka forgiving nung sitwasyon na yun. So right after that challenge, ano yung exciting part na nangyari pa sa'yo katapos ng mga challenges na nangyari na yun, being a virtual assistant? Exciting part? Na-promote ako after nun. Wow. May bagyo man, Isa. na-promote ka naman after. So, isa yon sa mga Galing. exciting na mga nangyari after the Odette. So, syempre, pag na-promote ka, may kaakibat na increment. So, Wow. Galing. isa yon sa mga That's the result of maganda your hard nangyari. work kasi. Kasi look at you. Sabi mo nga, mahal na mahal ka ni client mo. And I've heard na pag sasabay mo pa siya, may mga ginagawa ka pa on the side as a virtual assistant. And I've heard, bumalik ka pa Yeah. sa school mo. Yeah. Yan talaga yung highlight ng masasabi kong pinaka-highlight ng pagtatrabaho ko as an executive assistant, as doing the remote work. Alam nyo ba na hindi ako nakatapos ng college? Swerte lang ako dahil yung mga positions na naa-applyan ko ay pang-college graduates. So wait. swertehan lang For you talaga guys yun. who's actually watching this podcast, so again, hindi requirement na graduate ka ng college. Right, Hindi correct. siya requirement. Hindi siya Good requirement. thing, sorry. Mm-mm. Yeah. So, undergrad ako.
Pag-abroad ako, undergrad ako. Naging executive secretary ako sa Riyadh, undergrad ako. So, skill lang talaga at saka yung knowledge mo na din. Yun lang talaga nagdala sa akin. Problem is, pag hindi ka graduate, yung salary mo hanggang dun lang talaga. Kasi binibase yung salary sa educational attainment. So, for the longest time, isa yun sa mga insecurities ko. Isa din yun sa mga discrimination na na-experience ko doon nung nasa Riyadh ako. I'm doing the work of our general manager, operations manager. Lahat ng manager doon, trabaho ko lahat yung outputs nila. Hindi sila yon. But sila yung nagkaka-receive ng thousands of riyals per month. Ako, just me, yung kakarampot lang ang aking sahod. So, isa yon sa mga na naranasan kong discrimination. So, isa din sa kinatakutan ko dati talaga, bago ako mag-apply as virtual assistant. Kasi syempre, executive assistant, admin and HR manager, relationships manager. Pag inisip mo lahat iyon, tapos kagaya ko, undergrad ako, pag in-entertain ko yung insecurities ko, at hindi ako nag-attempt mag-apply, wala ako dito ngayon. Dahil I'm telling you guys, nakabalik ako sa pag-aaral ko because I'm doing the remote work. Imagine, nag-work ako sa gabi, bumalik ako sa pag-aaral, kaya natapos ko siya in a year. So after 1 year, matagal na akong kino-convince ng husband ko, ng mga anak ko to go back to school. Palagi ko nang sinasabi, ay naku, kayo na lang mag-aaral, wala na akong panahon dyan. Kasi, form ganon. So, yun. This June... Ang na-challenge ka. Yes, this June, earn ko na yung aking degree dahil sa pagiging executive assistant. Diba? Doing the remote job, remote work, dito sa virtual world natin. So, isa yon. That's the highlight ng pagiging executive assistant ko. Galing. Isa yun sa mga magandang nangyari. So, talagang hindi ka ililimit sa mga pagkakataon, sa opportunity, whether rate man yan, whether career man yan, career growth na gusto mong makuha, education. Right. So, the virtual world, the freelancing world will not limit you to do those things na gusto mong i-accomplish sa buhay. So, ang galing. At saka totoo talaga, everyone is inclusive. So, regardless of how old you are, how young you are, regardless of your gender preference, talagang dito sa freelancing world, you will not be judged. Galing. So, maging confident lang sa skill mo or whatever that you can offer and put on the table. And hard work, sa mga clients. Correct, yeah. And hard work. Okay, so let's briefly talk about your doing a little bit of transition. Let's briefly talk about kung ano yung role mo as an executive assistant. How's your day-to-day routine looks like? Paano ka nagsa-start? Just to give an idea sa mga viewers natin. Paano mo ini-schedule ang lahat or paano mo siya napapagsabay with your personal life? Okay. Siyempre, unang-una, mag-a-adjust kayo. Depende sa time zone ng client mo. So, yung iba, ang client nila is located sa Australia. So, day shift sila. Yung iba naman, located sa Canada, sa US, sa UK. So, sa gabi sila nagtatrabaho. So, depende sa time zone. Yung akin, ever since Eastern time zone, dun kasi naka-base yung mga clients ko. So, mag-a-adjust ka lang naman, i-adjust mo yung sleeping time mo, i-adjust mo yung paggawa ng house chores mo. So, lahat i-adjust mo yun, i-schedule mo yun. Yung akin, I prefer to sleep before my shift. Oo. Para dire-diretso, no? Para dire-diretso. Kasi, di ba, para mong mafe-feel mo din na parang day job mo lang din siya. Di ba? Ganon. Kasi, paggising mo, you get ready for work. So, gusto ko yung ganon na energy kasi. So, I sleep before my shift. So, example, pag ang shift ko is 10 p.m., ang tulog ko niyan is
mag-start ako matulog like 2 p.m. or 3 p.m. Manila time. So, para gigising na lang ako ng 9 o'clock. Tapos yun, mag-prepare sa work. Tapos yun, dire-diretso 8 hours. And then, pagkatapos ng shift ko, it's either magpa-power nap lang muna, and then mag-prepare ka ng breakfast, do a little bit of errands na kaya mong gawin. And then, kung gusto mo mag-rest, pwede ka naman mag-rest ulit. Or, if you want to learn new things, pag hindi ka pa rin inaantok, then go ahead and then learn like graphic design or like copywriting, content writing, ganoon. So, mayroon ka pa rin oras gawin yon. Kaya ako nakapag-aral, di ba? Kasi in-adjust ko talaga yung management lang talaga. So, yun. Ang galing. So, case-to-case basis din pala, no? A day in your life. Case-to-case basis din pala, like what you've mentioned earlier sa mga kwento mo. Your kids, they are already adults. Your kids, they are already adults. Your son at saka your daughter, medyo malalaki na sila. Kaya medyo adjusted na rin yung routine mo. And nasa mindset lang talaga base dun sa kwento mo. I want to highlight that. Nasa mindset lang. Halimbawa, maliliit pa yung kids, siyempre, kailangan pa rin nila ng time na makipaglaro sa kanila, ganyan. So, kung kayo guys, if you guys are in the same situation, depende talaga siya, mag-a-adjust siya. So, ang galing nung mindset mo kasi you're treating it as like kapag hapon na pagising mo, parang naka-mindset ka na kagad na umaga na sa kanila. So, ang galing nun. Ikaw mag-a-adjust. Kasi ayaw mo namang pumasok sa trabaho na antok-antok ka pa dyan. Diba? So, mas maganda pa rin treat it like your normal job. Kasi it's our normal job. Ito na yung norm natin as, you know, the new norm. Executive assistant in a virtual world. So, kailangan i-embrace natin. Kasi ito na yung bagong bread and butter natin. Diba? And then you talk about earlier on din about sa tools. Sabi mo, medyo techie ka. So, sinasabi mo ba yan na ang pag-virtual assistant ba or freelancing dapat makutingting ka, techie ka? Ano ba yung mga tools na ginagamit mo as an executive assistant? Ano yung mga pinaka-paborito mo? Okay, I love that question. Bakit? Yes, since college days, mahilig na ako mag-create sa Word ng mga invitation cards, mga ganun-ganon. So, I consider myself techie dahil pag may mga bagong gadgets, kanya madali ako matuto. Akala ko, techie na ako. Hindi pala. So, wag kayong kabahan, lalo na yung mga feel nila hindi sila techie. Kasi, kiniklaim ko lang ang sarili ko na techie ako. Pero hindi pala. Pagpasok ko sa virtual world, hindi ko pa na-explore talaga ang Google Suite. I never use Google Docs. I only use Microsoft Word. Yun lang ginagamit ko. Doon pala sa Google Suite, mayroong Google Sheets, Google Docs, basta madami ka palang pwedeng gamitin doon na convenient dahil unlike sa Word or sa Excel sheet na gagamitin mo, pag hindi mo clinic ang save, hindi masisave yung trabaho mo. Sa Google Suite, whatever it is na last mo na in-encode doon or tinype mo, auto-save siya. So, it saves the day. It saves the day 100%. So, tapos pa, kaya mo pa siyang balikan. For example, may dinelete ka. Tapos, kailangan mo pala yun. Aksidente na-delete mo. There's the history, guys. Click mo lang yung history. Mahahanap mo ulit yon. So, that's the beauty of the tools na nagagamit natin dito. And, huwag kayong mag-alala, madaling matutunan. There's always a way around it. Never stop learning. I-search na lang natin sa YouTube, madami ng ganun ngayon. So, madami na tayong resources na pwede nating pagkunan o kung saan pwede natin pag-aralan yung mga bagong mga applications and tools. Nice. Yeah. I love it. I love it na in-acknowledge mo pa rin yung challenges na akala mo techie ka na. Oo. Yeah. There's a lot of things to learn. Hindi ka lang nakakulong sa kahon. No? Right. So, kumbaga parang the opportunities, they are limitless. Like, you can go beyond anything that you wanted to learn. So, ikaw na lang mismo yung susuko. Oras mo na lang talaga yung
yung a-adjust, no? Okay, so gearing up towards the conclusion of our podcast, let's talk about yung pinaka-exciting part. Maganda ba ang kitaan dyan? Ano yung kumpara sa kung anong ginawa natin before? So you don't need to say figures, but it's all up to you. But how was it? Like, how was those information? Okay. Gusto kong sagutin to kasi as someone as someone who was a overseas Filipino worker, so contractual. So, yung sahod mo fix. Tapos pandemic. Tapos umuwi ako. So, pagkapasok ko as virtual assistant, ano yun hindi ko tinignan kung magkano yung sahod. Ang importante sa akin, mag-apply ako, matanggap ako. At may sasahurin ako at the end of the month or every 2 weeks. Diba? Swerte na nga lang, bi-weekly ang bayaran. Diba? Hindi kagaya sa ibang companies na 1 month. After a month, tsaka papasok yung sahod mo. Dito sa virtual world, mostly bi-weekly talaga ang sahuran. So, I did not ask kung magkano yung sahod pag join ko. Ang target ko lang, goal ko lang is matanggap ako. But, to be honest, nag-start ako sa $5. Tama ba? Hindi, $4 ata. I think $4. Tapos, na-increase. So, siguro ngayon, no? $4.25. $25 na. Naku, wag di lang anghel ka sana. I hope. I hope and pray. Hindi naman imposible 'yon. Basta pero okay yung rate mo ha. May mga kilala ako nag-start sila $2, $3. Ikaw galing sa $5. I mean, ang swerte nga ng angels ko nung pagka-join ko dahil doon talaga ako napunta sa makakapag-provide ng pangangailangan ng family ko. 'Di ba? Okay. Sabi ko nga sa iyo, the universe aligned it all. Siya na nag-conspire kung saan ako very dapat. Very impactful, no? Right. So, wag kayong matakot mag-start sa mababa. Kasi doon ka makakagain ng mga experiences no? Right. Then, kasi yung learning experience mo, hindi matatawaran talaga yun. Tapos yung trainings pa na pagdadaanan mo, everything is free. Oh, wow. That's a good thing there. Oo. Hindi ba, paano mo na-receive yung sahod mo? Kasi marami nagtatanong sa mga viewers natin. Marami akong nakikita sa comments before dun sa isang Facebook group na minsan nagda-doubt sila, bogus ba ito? Paano nyo na-receive yung salary nyo? May mga ganyan silang questions. Okay. Yung first company ko, nare-receive ko siya, sinesend nila through Wise. Tapos from Wise, automatic credits bank ko dito sa Pilipinas. So, marireceive mo talaga siya bi-weekly. Well, usually, marireceive natin yung sahod natin. Yung iba, 3 to 5 days bago pa mag-reflect sa bank account mo. Yung iba naman, pagka-deposit pa lang nila, magre-reflect na agad in an hour or 2. But depende pa rin yun sa bank. Pero, marireceive mo yung sahod. So, hindi talaga siya bogus, guys. So, just so hindi you siya know. bogus, guys. Oh. Doon ko po kinuha yung pinambayad ko po sa tuition ko. Wow. Nakaka-inspire. Sobrang nakaka-inspire yung kwento mo, Joyce. And again, to sum everything up, I think with all the things later on, I'll give you the mic again for your final recommendations for our listeners specifically or specifically doon sa mga nagsisimula. Kasi lagi silang, again, pinakamahirap na gawin is to start, right? Even this podcast, this first episode natin, it took me like hours to set up the tools na gagamitin natin. But pinakamahirap talaga is to start ang lahat, no? So with that being said, like
what advice can you give? Final advice, final words of encouragement for all those na medyo pinanghihinaan ng loob to start in this venture? Okay. Hindi naman natin maalis, no? Yung iba kasi sa atin, nauna yung nervyos. Pero first advice is, ngayon ang pinaka-importanting advice na masasabi ko is, never ever doubt kung ano yung kaya mong ibigay. You have to be confident kung anong skill meron ka, and you have to learn how to monetize that skill. So, ngayon, marami na tayo kasing opportunities to monetize our skill. Kung magaling ka sa administrative na task or magaling ka sa graphic design, tapos gusto mo mag-transition sa virtual na setup, huwag kang magdalawang isip. You will never know unless you try. So, try to submit an application form first, and then try. Hit that Test the button. waters. Yes. Test the waters sa interview. Kasi, it will never hurt kung ma-experience mo yung unang interview. So, at least, matanggap ka man or hindi, at least na-try mo how it's like na isa lang sa panel interview or kahit yung one-on-one interview lang. At least you were there to test the waters. Tapos, kung ano man yung kaya mong matutunan, I always say this, I know I'm being redundant sa mga anak ko, pamangkin ko. Be like a sponge. Kasi, be like a sponge. I always love to say that line. Bakit kamo? Ako nga at my age, I'm almost 50. But I always make sure I learn something new. So, kasi if you become like a sponge, you absorb everything. Just make sure to absorb the positive things, you know. Wag magdalawang isip para matuto ng bagong skill. Kasi it will not only help you, it will also increase your income, 'di ba? Kasi whatever skill you have, whatever skill you have, you can always monetize that in whatever way you can. Kasi depende din sa something rewarding. Kasi, magaling ka mag-design dyan. Pero, kumikita ka ba? Nasaan? Diba? Nasaan? Kumikita ka ba? Ngayon, sa galawan ngayon, even by using your phone, you can already make money. Diba? So, di mo kailangan bumili ng mga expensive gadgets. Right? Yung mga bagay na nasa paligid mo lang, kayang-kaya mong gamitin yan to start. So, yeah, I agree with you. Lalo na sa freelancing world. Pero syempre, pag kumikita ka na, make sure to invest on a good laptop or a good computer, a good camera. Kasi, pag meron ka na nung mga assets na yun, you can already bargain yung rate mo. You can bargain how much you want to get paid. Parang ganon. Kasi, kaya kong gawin to na mga task para sa'yo. So, I can make your life easy. So, kailangan yung gadgets mo, yung skills mo, mag-commensurate din sa rate na investment mo. Investment din talaga. Yeah. Galing. Thank you, Joyce. Thank you so much for that expert advice. Hindi namin makakalimutan yan. Be like a sponge, guys. Be like a sponge. So, ang galing nun. Pwede natin gawing short form content yan. So, again, everyone, thank you for watching this podcast. I hope, Madam Joyce, I would say, endless thanks for everything. Like, yung story mo it's kind of like a different kind of story na makakapagbigay ng lakas ng loob sa amin, sa mga nagsisimula, sa mga viewers natin na nagsisimula, na hindi dapat magstay ka lang kung nasaan ka. Dapat mag-try ka, go out there, venture to things na alam mong kaya mong gawin, and never stop learning. Lalo na sa mga kabayan dyan, mga OFW katulad ko, hindi pa katapusan ng mundo. You can still, venture
uh, dito sa freelancing world. Kayang-kaya nyo yan. Galing. Okay, so everyone, thank you for watching this podcast. Again, huwag niyong kalimutan mag-subscribe na kayo sa channel ni Joyce Barrow. We are going Wow, to put that sa plugging. description. Plug. So, nandyan siya sa description ng video na to, ng podcast na to. So, makikita nyo yung story niya, mas lalo kayong may engganyo, mas lalo kayong tawag dito, mas lalo kayong magpupursige pag nakita niyo yung mga video niya and kung paano siya positive sa buhay, paano niya sinimulan. So, ang galing lang. And don't forget, meron tayong mga bagong episode na inihanda sa inyo. Tuturuan namin kayong gumawa ng CRM, tuturuan namin kayo sa calendar management, and sa lahat ng skills na pwede nyo matutunan. So again, don't forget, mag-join na kayo sa exclusive community natin sa NAS.home hustle. So it's nas.io/home hustle, and then again yung Facebook group natin and yung YouTube channel ni Joyce. So again, Joyce, thank you so much. I really appreciate your time, and see you again in our next podcast. Bye everyone. Thank you too.